sa pahayag sa Book of Revelation. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia at sana po kayo ay nagbabasa ng Biblia, maalam nyo pong makikita nyo yan sa pinakahuling libro sa Biblia, pinakadulo, Revelation or pahayag sa Tagalog. We will reading beginning to chapter 20, beginning in verse 11 to 15. Ito po ang sabi ng Biblia. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Hallelujah. Ang pag-uusapan natin sa oras na ito ay pamagatan nating hindi mo gugustuhin sa impyerno. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo gugustuhin sa impyerno. Sabi mo uli sa kabila, katabi mong kabila, hindi mo gugustuhin. Hallelujah. Sa impyerno. Yun ang ating title sa oras na ito. Hindi mo gugustuhin sa impyerno. Hallelujah. So yung pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, no, ay tungkol sa salita ng banal na salita ng Diyos na kung saan nagtuturo na ang impyerno ay totoo. Ang impyerno ay tunay. At ang isa sa nakakalungkot mga kapatid sa ating mundo, sa ating community, sa ating bansa, ay kung ating papansinin ay patuloy na gumagawa o papunta ang mga bagay dito sa mundo papunta sa kung saan yung tinatawag nating hell o impyerno. Di ba? Yung ating mga nakikita. At ito'y nakakaalarma na ang mga batas na ating pinapatupad, mga gawain na nakasanayang gawin ng mga tao ay walang ibang hahantungan kung hindi mauuwi sa pagkapahamak ng kanilang buhay. At ito po ay nakakapag-alarma. Ito ay tinatawag nating concerning. It is very concerning. Sa katotohanan, hindi natin masyadong naririnig ang mga ganitong topic o pag-aaral ng Biblia even sa loob ng church. Di ba? Dahil hindi ito nauuso, hindi ito gustong marinig ng mga tao, ayaw nila na parang, di ba, natatakot sila. Kung minsan napapansin natin ang nagtitrending, ang nag-uuso, ang napapag-usapang topic sa loob ng church ay gusto nila kung papaano ikaw ay umunlad, kung paano ikaw ay gumaling, yumaman, magkaroon ka ng bagong bahay, bagong sasakyan, kumita ka ng mas malaking pera,
kung paano ka magiging sikat, di ba? Kung paano ka yayaman, magiging makapangyarihan. Di ba? Yun ang gusto nating pag-usapan. Even sa maraming kasimbahanan, ito ang gustong-gustong topic kung paano yung tinatawag natin magiging prosperous ang ating buhay. But in reality, mga kapatid, aanhin natin ang lahat ng kasaganahan sa mundo. Kayamanan, kapangyarihan, pera, kasikatan, gustong-gusto ng mga tao ng mga bagay na yan, kung ang kaluluwa mo naman ay mauuwi sa impyerno. Hello? Kaya nga, napakahalaga na kahit anong ma-achieve natin sa ating buhay, ano man ang ating makamit, ano man ang ating matanggap, ano man ang magkaroon tayo, maabot man natin ang ating pangarap sa buhay, ngunit siguraduhin din natin sa ating buhay na hindi tayo mapupunta sa impyerno pagkatapos ng lahat. Siguraduhin natin na hindi natin hahantungan ang ganong kalagayan. Pero maraming mga tao ang akala nila sila ay mapupunta sa langit, sila ay makakaiwas sa tiyak na kapahamakan, pero in reality doon talaga ang tumbok ng kanilang buhay. Maraming mga tao na nagtuturo na sinasabi nila, hindi naman totoo na may impyerno, di ba? Sabi nung iba, figure of speech lamang yan. For example, yung Jehovah's Witnesses, di ba? Hindi sila naniniwala na mayroong impyerno. Sa kanila, ano lang yon, parang figure of speech lang. Na pagpaghahalin tulad lamang kapag ka ikaw ay, sabi nga, mahirap sa mundong ito, impyerno na yon. Kung ikaw naman po ay medyo asensado, mayaman, yun ang langit. Pero hindi ko hahayaan na maging member ako ng isang samahan na yon. At yun din ang sundin kong paniwalaan. At pag namatay ako, marirealize kong, totoo pala may impyerno. Hindi ko nasusubukin na, saka na lang alamin pag namatay ka na may impyerno pala. Ngayon pa lang nabuhay ka. Iwasan mo na. Hallelujah. Amen? Hindi na natin hahantayin na mamatay tayo bago natin masabi na totoo pala. Legit pala. Mayroon pala talagang impyernong literal na tinuturo sa amin doon sa church. Yun ang paniniwala ng Jehovah's Witnesses na walang literal na totoong hell or impyerno. Catholic Church naman teaches there is a place between heaven or hell. Now, yung mga kaibigan nating Catholic, may paniniwala sila na mayroong place in between heaven and hell. Yung tinatawag nating purgatory. Di ba? May purgatorio na kapag ka hindi ka na-qualify sa langit, doon ka muna sa holding place. Patay ka na, doon ka muna pansamantala. At kapag ka nagpakabait ka noon, may graduation, pwede ka na makapasok sa langit. O kaya naman siguro pag maraming tao ang nagdadasal sa iyo, kaya sinasabi ng iba, uy, pagdasal mo naman yung kaluluwa ng kamag-anak kong yumao, ha? Uy, ganito. O sabi-sabi pa noon, noong unang panahon, pagka mayaman daw ang namatay, kailangan malaki ang abuloy sa loob ng simbahan para dumiretso na. Kailangan yung mga lupain na meron siya na iwan niya, i-donate nyo. Ganto na, ibigay sa mga namamahala. At pagkatapos yung mahal sa buhay yung namatay, ay makakapasok na nasa purgatorio, nasa waiting area, makakapasok na. Yun ang paniniwala ng marami sa atin dahil yun ang tinuro sa atin. For 300 o 400 years tayong sakop ng mga Spanish at yung culture, yung kanilang belief, yung kanilang faith, mixture of faith, ang kanilang inintroduce sa ating mga Pilipino. At yun ang daladala natin hanggang ngayon, karamihan sa ating bansa. Yun ang pinapaniwalaan. But in reality, sa Biblia, walang tinatawag na purgatorio. It's either
heaven or hell. Dalawa lang. Pag namatay tayo, wala na tayong pag-asa. Pag namatay tayo, hindi tayo pwedeng ipag-pray ng pastor, ng ministro, ng pari, na kung sinong mga kamag-anak natin para masalba tayo. Ang tanging pag-asa lamang natin habang nabubuhay pa tayo sa mundo. Kaya dapat huwag nating sayangin ang buhay. Habang buhay tayo ngayon, paglingkuran natin ang Diyos. Kilalanin natin si Kristo sa ating buhay dahil siya lamang ang sasalba sa atin. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, siya lamang ang daan sa ating kaligtasan. Hallelujah. Praise the Lord. Purgatorio, wala po sa Biblia. May isang tao na nagsabi sa pastor, sabi niya, Pastor, sabi niya, I don't mind going to hell. Okay lang sa akin kahit mapunta ako sa impyerno, nandun lahat ng barkada ko eh. Nandun yung mga barkada ko nandun, mga nauna na sa akin. Nakaroon sila lahat, mga kamag-anak ko, andun din, sigurado ko. Kaya sigurado, pag napunta ako sa impyerno, masaya doon, may reunion kami. Sabi niya sa pastor, di ba, pilosopo minsan yung mga tao eh. Okay lang sa akin, di ako natatakot. Kung doon ako mapunta, di masaya. Makakasama ko uli yung mga kaibigan ko, mga barkada ko, mga tropa ko, mga geng-geng. Okay lang sa akin. Akala nung taong yun na masaya ron, akala niya hindi masakit, hindi mahirap ang lugar na yon. Kaya ang pinakapaksa natin, dahil maraming maling paniniwala, idea about hell, kaya ang paksa natin ngayon ay tungkol sa impyerno o hell, at sana dahil sa message na ito, may tao na maligtas. May tao na ma-realize niya, papunta pala ako sa hell. Kahit nandito ka sa loob ng church, baka mamaya ma-realize mo, I'm going to hell. Kung hindi ko babaguhin ang mali kong ginagawa sa aking buhay. Hello? Kaya sana mga kapatid, wag muna kayong magkwentuhan dyan. Alam ko, magbabarkada kayo, magkakaibigan kayo, magkakasama kayo, friends kayo, may mahalaga kayong dapat pag-usapan, pero dapat maging seryoso muna tayo sa pagkakataong ito. So meron ako 5 points na ibibigay sa atin. Number 1 point, bilisan natin. Number 1 point about hell, ang paglalarawan sa impyerno. Paano ba nilarawan ng Biblia ang impyerno? Paano ba ito tinuro? Dahil pag inaral natin ang Biblia, or even i-google natin, i-search natin verses about hell, napakaraming lalabas dyan na magpapatunay na ang hell ay mayroong description, mayroong paglalarawan, ipinapakita o pinipicture out sa Biblia kung ano ang hitsura, ano ang kalagayan doon. Sabi sa Revelation 20 verse 10, at ang diablong ng daya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Na nakulong na, no? Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. So anong description ng hell? Ito ay isang lugar, no, na kung saan it is called the place of torment. O isang lugar kung saan ang pagpapahirap ay magaganap. Day and night. Sabi ng verse, pahihirapan sila roon, yung mga bagay na naroon, araw at gabi, magpakailanman. Sa Mark 9, may sinasabi rin po, verse 43 to 48. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may 2 kamay ka na pumunta sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay.
dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Verse 45, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa ka na mapupunta ka sa impyerno. Paulit-ulit, sabi ng verse 46, dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Verse 47, at kung ang isang mata mo ang dasanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Pakabrutal, no? Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng iisa lamang ang mata, kaysa may dalawa kang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi namamatay. Kaya nga pipili ka, anong gusto mong putulin? Parts ng katawan mo? O connection? Mga connection sa buhay mo? Mga paniniwala sa buhay mo? Mga believe? Mga doktrina, mga kaalaman, mga prinsipyo sa buhay mo na magpapahamak sa iyo? Mga barkada, mga babasahin, mga papanoorin. Kung internet ang dahilan na ikaw ay nagkakasala, putulin mo ang connection mo sa internet kaysa naman dukutin mo ang mata mo. Pero anong sinasabi ng Bible? Ang kahalagahan ng mas piliin natin, alisin, putulin ang lahat ng bagay na magiging dahilan ng ikakapahamak natin. Sabi ng Bible, merong mga uod, worms. Imaginin mo, yung iba nga may phobia dito sa makakita lang ng worms. Uod, di ba? Sa internet, sa social media, sa Google, pag na-Google mo, minsan may mga pictures na lalabas na parang butas-butas lang, na madaming, may phobia ka sa mga butas-butas na parte ng laman ng tao. Kahit naman fake lang yun, gawa lang yun, AI lang yun. Nandidiri ka na, may mga uod-uod at kung ano-ano pa, nandidiri ka na. How much more na yun ang pumapasok sa katawan mo. Sabi yun ang pinakita sa Bible. Hell is a terrible place to be. Pinaka-terrible na may imagine mo na kahihinatnan ng tao. Kung saan yung mga worms hindi mawawala, hindi mamamatay. Yung apoy hindi namamatay. Nakwento ko na to sa inyo noon, isang beses na may motor akong bago, malaki, laki ng tangke. Mumotor ako. Habang minomotor ko yun, nadulas ako, at yung tambutso napunta sa paa ko. Kumukulong tambutso, at pagkatapos, pag hiwalay ng paa ko, naiwan yung aking balat sa tambutso. Ibig sabihin, lapnos. Yun nga lang, maliit na parte lamang ng sugat ng pagkasunog sa aking paa, ay halos lagnatin ako ng 3 araw. Hello? Maliit lang yung paso na yun. 3 araw at ilang buwan at taon bago maghilom ang peklat. Bago mawala. Ano pa kaya araw at gabi? Ang buong katawan ay nalulunod, naliligo sa apoy na di namamatay, plus may uod pa. Hell is a terrible place. Hindi yun enjoyment. Di yun, nandun naman yung mga barkada ko, nandun naman yung iba kong kamag-anak. Kasi parehas naman kami ng belief, parehas naman kami ng culture. Makikita ko sila dun. Pero sabi nga ng ating team, hindi mo gugustuhin na mapunta sa impyerno. Matthew 8 verse 12, ano pang sabi? Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itinapon sa kadiliman. Magnanangis sila roon o mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Imaginin mo, nangangalit sa sobrang hirap at sakit. Tingnan niyo yung verse 12. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian. Ano ibig sabihin nito? Yung mga tao na dapat nakarinig na. Yung iba nakapag-fellowship na eh. Yung iba nagti-church regularly. Pansinin niyo yung verse, Matthew 8 verse 12. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itinapon sa kadiliman.
Why? Because meron na sana silang oportunidad na piliin ang Panginoon. Narinig nila sa church. O sinera na sila ng Word of God. O regular fellowshipper na sila sa isang gawain na katulad nito. Narinig nila ang gospel. May opportunity sila na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, but they rather live their life according to their path. Patuloy lang nilang isinabuhay. Imbis na maglingkod, imbis na makinig sa salita ng Diyos, may oportunidad na sila na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binaliwala nila at nagpatuloy lamang sila sa kung anong landas na tinatahak nila sa kanilang buhay. May opportunity sila na magsabing, Lord, yes, I will surrender my life to you. Paglilingkuran kita, ikaw ang magiging Panginoon. Ikaw ang magiging magkokontrol ng buhay ko. Ikaw ang magtatransform ng buhay ko. But rather, nag-stick sila sa kung anong culture, anong nakaugalian nila, anong paniniwala nila. O nag-stick sila sa mga gawain at buhay dahil sinasabi nila, yun ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Yun ang nagbibigay sa akin ng enjoyment. Whatever they define enjoyment in life. Yun ang nagpapasaya sa akin. Yun ang nagpapalaya sa akin. Ito ang gagawin ko. Kaya anong sabi ng Bible, yung mga dapat sana'y nasa kaharianan ng langit ay itinapon sa kadiliman. Kaya nagnanangis, nagsisisi. Nagnanangis, sayang yung hope, sayang yung pag-asa. Kung nakinig lang ako, hindi ko alam na mamamatay na pala ako kinabukasan. Nasabi nung pastor, tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magbagong buhay ka. Baguhin mo na ang iyong ginagawang mali dahil ang kahantungan niyan ay kapahamakan. Yung mga taong yun nagsisisi kaya nagnanangis sila. At pangalawa, nagngangalit ang kanilang ngipin dahil sa pain na kanilang dinadanas. Ngunit wala silang magawa kundi manangis na lang sa wasted opportunity na ibinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Hindi mo gugustuhin sa impyerno, kapatid. Hindi mo gugustuhin sa impyerno. Kaya yun ang paglalarawan sa Biblia. Yun ang pinapakitang picture. Na hindi biro ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi porkit nasa loob ka ng church, magsisimba ka every Sunday, nakikinig ka ng mga live stream, ng mga podcast, ng mga kung ano-ano. Pero hindi mo naman binabago ang iyong buhay kahit alam mong mali at ikapapahamak mo. Hindi lang ng buhay mo physical, kung hindi ng iyong buhay spiritual. Pangalawang point, ang pinaglaanan ng impyerno. Meron ako nakitang nagva-viral na nanonood kayo na Showtime. May isang segment doon na parang nahapyawan nila ng mga host. Kilala nyo naman yung mga host doon. Alam niyo yun, hindi ko na ipapangalanan yun. So parang naghahapyaw, nagkwentuhan sila. At doon sa topic nila, sabi nila, anong klaseng Diyos? Di sila naniniwala na may Diyos na loving, caring, di ba? At mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, ang hahayaan niya na ang isang tao ay mapahamak at magdusa sa impyerno. Yung kasi ang paniniwala ng marami. Na si Lord, mabait yan, mabuti yan. God is love, di ba? God is love. Di ako maniniwala, kaya hindi ako naniniwala sa mga tinuturo ng mga ganyan, mga evangelical, ganyan-ganyan, na may totoong Diyos na mapagpatawad na Diyos. Na mahayaan niya ang tao, ilalagay niya ang tao sa kapahamakan or sa hell. Yun ang kanilang theory. Yun ang kanilang idea of God. Yun ang pinaniwalaan nila, kaya ayaw nilang tuwirin ang buhay nila. At yun din ang some theology, siguro ng mga ilan dito.
na narito sa church or nakakarinig sa akin online. Nawala, hindi naman ako, yung Panginoon, hindi niya hahayaan na may taong mapahamak. Hindi niya hayaan na may taong, kasi mapagpatawad ang Diyos. Paano, how could a loving God, sabi? Send anyone to hell. Yan ang sinasabi nila. Paano yung isang mapagmahal na Diyos na ilagay niya ang tao sa impyerno? So ano ang pinaglalaanan ng impyerno? The design of hell. Matthew 25 verse 41. Ito ang sabi ni Jesus sa kanyang explanation sa end times, sa judgment. Sa lahat ng mga taong walang Panginoon, may final judgment. Sabi ng Matthew 25 verse 41, sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So ang pinaglalaanan ng impyerno, yung disenyo ng impyerno, ay hindi naman talaga totally para sa tao. Hello? Para kanino, sabi ng verse? Para sa mga dyablo at sa kanyang mga, mga kapatid? Kampon. The devil, his angels, at sa mga kampon. Hindi ang Diyos ang naglagay sa tao sa kapahamakan. Hell was never made for you. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Hell was made for the devil and his angels. Ang problema lang, kapag ikaw ay nakipag-team sa devil, yun ang problema. Hindi yun ginawa para sa tao, but the problem is, kung ang tao na yon ay magde-decide na patuloy niyang gagawin ang kasamaan, patuloy niyang gugustuhin ng mga bagay na ikakapahamak na kanyang buhay, nasa team siya ng mga evil, ng devil. At sabi ng Bible, anong kakahantungan ng devil at ng kanyang angels, ng kanyang kampon? Hell. At kung yung ginagawa mo hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, mas pinili mong sundin kung anong ino-offer sa iyo ng world, ng kalaban, ng demonyo, lahat ng kanyang mga kampon ay doon din tutungo. In other words, hindi ang Diyos, hello, makinig tayo mga kapatid, hindi ang Diyos ang naglagay sa tao sa kapahamakan, ang tao ang pumili ng destinasyon na gusto niyang puntahan. Because yung choices natin, yung pinipili natin sa buhay, lahat yan may consequences. Oh, we're living in a democratic country. Pilipinas, malaya kang gawin. Gusto mo freedom of speech and all of that, lahat. Pwede mong gawin. Pero remember kapatid, na lahat ng choices mo, lahat ng ginagawa mo, merong consequences yan. Even though pwede mong gawin, hindi ka mapapigilan ng batas, karapatan mo yan, sabi nga nila. Pero yung accountability sa yung choices, yung consequences sa yung desisyon, ay hindi magbabago. So kung pinili ng tao na gustuhin ang mga gawain na ginagawa ng demonyo, walang ibang kahantungan ng dyablo kung hindi kapahamakan. Pero hindi si Lord ang naglagay sa kanya nun. Amen? Nakuha natin mga kapatid. Kaya mali yun Mali yung perception na yun. Mali yung idea na yun na ang Diyos na mapagmahal ang naglalagay sa tao sa kapahamakan. No! Yung tao ang pumipili kung saan niya gusto sumama. Ngayon palang piliin mo palagi si Lord sa buhay mo mga kapatid. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kasi sinabi ko na to, sa mundo natin dalawa lang option Either nasa liwanag ka, nasa side ka ni Jesus, or nasa kadiliman ka, nasa side ka ng dyablo. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Yun ang iniisip ng iba, gitna lang ako. Neutral, walang neutral. Kung hindi si Jesus ang master ng buhay mo, aminin mo man sa sarili mo o hindi, ang master mo, demonyo. Aminin man niya ng tao, hindi. Maging denial man ng tao. Pero yun ang realidad. Kaya ang buhay natin, siguraduhin natin mga kapatid, na si Jesus Christ ang master natin. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord.
Hindi ang tao ang naglagay sa kapahamakan, kung hindi yon ay consequences ng pinili niyang landas. Kaya nga yung mga tao na yun, they reject His offer of salvation, yung offer ni Jesus Christ. Instead, anong pinili nila? Mas pinili nila yung fame, yung wealth, yung power, yung kasikatan. Tingnan nyo. Maraming mga tao kayang ipagpalit ang kaluluwa nila, sumikat lang. Dahil iinggit na inggit sila sa mga vlogger, sa mga YouTuber, sa mga streamer. Sino yung nag-viral ngayon na Amerikanong streamer na nasa Pilipinas na kala mo yung mga tao nahibang na. Tingnan mo yung tao na mahilig mag-idolize. Idolatry. Ganon, pero di ba? Napaka-wild na mga ginagawa niya. Ina-idolize ng mga anak natin eh. Mga streamer, mga kung ano. Gusto nilang sumikat kahit pa ipagpalit ang kanilang buhay. Instead na piliin si Jesus bilang maging Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay, mas pinipili nila maging master si Satan sa kanilang buhay. Kaya naman ano mangyayari? They will reap the consequences of their choice. But God designs heaven for you. Ang disenyo ng Panginoon sa tao ay langit. Hell was never meant for you. But, may free will ka. Makakapili ka kung saan mo gusto. For the rest of eternity. Pag natapos na ang mission mo dito sa buhay, sa mundong ito. So, God designed heaven for us. But if you choose not to live to Him, not to submit to Him, meron talagang consequences at ang tao ang may kakayahan kung saan niya gustong mapunta. So tigilan na natin yung pagsisisi sa Diyos. Tigilan na natin yung paggamit na hindi ako naniniwala na ang Diyos, blah, 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 blah. Kala mo, ang daming alam kung makapagsalita. May pag ganun-ganun pa. Dami nilang liniligaw ng mga tao. So tingin mo yung mga fans nila na hindi naman nagbabasa ng Bible, maniniwala na yun sa sinasabi nila. Kunwari, magaling, idea. May mga pagsasabi, lahat naman ng relihiyon, kung ano-ano pa, ay papatungo sa patungo sa Diyos lahat. Hindi lahat ng relihiyon patungo sa Diyos. Marami patungo dyan sa kanal. Marami patungo dyan sa condemnation, sa damnation, sa kapahamakan. Praise the Lord. So hindi ang tao, hindi ang Diyos ang tao. You will decide kung ano magiging destiny mo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang mamimili. Sa kabilang katabi mo, ikaw ang mamimili. You will decide. Hindi si Lord. Si Lord nariyan lang yan. If pipiliin mo siya, bibless ka niya. Pero yung kalaban niya, kung pipiliin mo, mukha ka rin namang ibibless nun, pero alalahanin mo, may consequence yan. May sisingilin sa iyo yan. At pag hindi ka nakaalis dyan sa tamang pagkakataon, yari ka. Pangatlong point, ang panahon na itatagal sa impyerno. The duration of hell. Ang panahong itatagal sa impyerno. Point ano na tayo mga kapatid? Point number 3. Ang panahong itatagal sa impyerno. Matthew 25 verse 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Sabi ng verse. So, hell is everlasting. Yung impyerno, everlasting. Pag sinabi nating everlasting, ano yun mga kapatid? Walang hanggan. Walang katapusan. Hell is everlasting. Fire is everlasting. Hindi ka na makakalabas pag narong ka na. Naalala niyo yung kwento nung rich, nung mayaman at si Lazaro? Remember?
mga Bible reader, mga nagbabasa ng Biblia, sa Luke, na-remember natin yan, hindi na makakapunta, hindi na makakalabas. Walang purgatory. Walang tigil ang apoy, araw at gabi. Hell is everlasting. Everlasting punishment. The punishment will last for eternity. Sa Tagalog, yung translation ng eternity, kawalang hanggan. Another translation, kawalang katapusan. Terrible place to be. Walang katapusan. Buti pa yung matutorture ang tao, may katapusan pa eh. Buti pa yung ang tao makukulong 40 years, 20 years, at least may katapusan, may hope. Kung nagkasala ka pero di mo sinadya, nahatulang ka, 20 years imprisonment, 40 years. Kahit pa ang tagal-tagal na at least may hope ka, may katapusan, pero yung hell, wala. Hello? Walang katapusan. Matthew 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila, Matthew 20 verse 10, ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So, hindi mo gugustuhin sa impyerno. Kaibigan, kapatid. Hindi mo bibiruin kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo bibiruin yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka tatalikod sa Diyos. Hindi ka magbabackslide. Dahil hindi mo hawak ang buhay mo, paano pag namatay ka, tas na-backslide ka sa Diyos? Paano kung ma-aksidente ka, na-aksidente ka? Paano kung dinapuan ka ng sakit? Paano kung pinatigas yung puso mo? At hindi ka makapagbalik sa loob sa Panginoon bago maputo lang iyong hininga. Mapatid ang hininga mo. Hell is everlasting. Punishment lasts for eternity. Point number 4, ang hahantong sa impyerno. Kanina, ang panahong itatagal, eternity. Kung magbibilang ka ng 1,000 years, times mo pa ng 1,000 ulit, tapos times mo ulit. 100,000, lahat na ng digits, ilagay mo doon, i-compute mo, i-times mo ulit, same digit na linagay mo. Kulang pa rin yun. Ibig sabihin, wala nang... Kaya yung mga tao doon, nabasa natin kanina, yung mga tao mapupunta ron, nangangalit, wala nang hope, nagsisisi, wala nang pag-asa. Kasi nakarinig na sila, no? Na-invite na sila sa church, nakarinig na sila ng preaching, nalaman na nilang katotohanan, and yet, pinili nila magpatuloy sa buhay na ikakapahamak nila. Pang-apat, ang hahantong sa impyerno. Dahil ang Biblia, mga kapatid, ay malinaw na merong mga certain people who are going to hell. Merong mga tao na sigurado, pag hindi nagbago, may impyerno. Yan, sabi ng Bible yan. At marami sa mga taong yon uma-attend ng church. Hindi porket nakikita mo sa church, sure ka na. Hindi porket sigurado ka na. Pero ano sabi ng Matthew 25 verse 41? Ang hahantong sa impyerno. Di ba? Matthew 25 verse 41 to 46, the last day, judgment ulit, sabi ni Lord. Sasabihin naman niya sa mga kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalhan nung ako'y may
dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan, verse 44. At sagot naman nila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad at may sakit o nasa bilangguan nang hindi namin kayo tinulungan? Verse 45, ito yung mga sinabi ng mga hinatulan. Verse 45, at sasabihin niya sa kanila, o sasabihin sa kanila ng ari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ako ng tulong, o pagkaitan ninyo ang tulong, ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itinaboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay napunta sa buhay na walang hanggan. So ano makikita natin dito sa passage ng verse? People who are uncaring. Mga walang pakialam sa iba. People that are uncompassionate. Wala kang pakialam kahit nakita mo na yung taong hirap na hirap at may opportunity ka naman tumulong. Tulungan siya sa kapasidad ng kaya mo. Pero wala kang pakialam dahil inisip mo lamang ang iyong sarili. Napakahalaga na kung ikaw ay anak ng Panginoon, mga kapatid, hindi maaari na matiis mo ang isang taong nangangailangan na hindi ka makapag-extend ng iyong help. Walang makain, walang mainom, di ba? Walang madamitan. Yung mga bagay na yan. Kasi bakit ano nakikita natin sa world? Ang karamihan sa mundo nakikita natin nagiging makasarili. At kung minsan pati yung mga taong simbahan nakikita natin ay makasarili din sa kanilang buhay. Yung palagi na lang para sa sarili ko, para sa amin, yung career ko, yung life ko, yung job, yung money ko, akin lang. Yung inaatupag lagi yung pang sarili, invest, marami kang malagay na pera sa yung bank account at wala ka nang pakialam sa iba, sarili mo lang. Ayaw pala ng Panginoon yun, mga kapatid. Kahit yung iba, akala mo religious, righteous ang pakita nila. Pero in reality, yung si Jesus Christ wala sa kanilang puso. First Thessalonians 1:9-8, na may naglalagablab na apoy, parurusahan, ito pa yung another reason, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Magdurusa sila sa walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ano pa? Sino-sino pa yung mga taong ito? Yung una, yung mga uncaring, mga uncompassionate. Dito naman, sino-sino pa yung mga tao? Those who don't know God. Yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya pala mga kapatid, yun yung mission natin na ipakilala natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran sa lahat ng mga taong makakasalamuhan natin. Those who don't know God and those who don't obey the gospel. Yung mga tao na nakakakilala nga sa Diyos, pero walang intensyong sundin ang salita ng Diyos. Aral ng salita ng Diyos. Lifestyle ng salita ng Diyos. Pero pambagong sinabi yung, yun nga sinabi ko kanina na lahat ng religion is, nagsiserve sa Panginoon. Hindi lahat, mga kapatid. Amen? Hindi lahat ng relihiyon, ng sekta ay nagsiserve sa Panginoon. Pero ngayon yung sinasabi nila na lahat, iisa lang. No? Malapit na nilang pag-isahin lahat ng relihiyon. Lahat parehas lang yan. Muslim ka, diba? Ito yung believe mo, ito yung church mo, iba-iba ng faith. Parehas lang yan. Yun yung gusto nila. Pero alam natin yung realidad, hindi lahat ay pare-pareho nang naglilingkod sa totoong Diyos. Ano pa mga kapatid? Ang hahantong sa impyerno? 1 Corinthians 6:9-12.
Hindi ba ninyo alam, bago natin ito basahin, hindi akong may sulat nito, ng Biblia. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ulit, huwag ninyong dayain. Sabi mo sa iyong katabi, huwag nating dayain ang ating sarili. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid. Sa English, fornicators. Ano ba to? Yung ikaw ay nakikipagtalik sa hindi mo asawa. Kahit pa may mga anak na kayo, kahit nagli-live-in na kayo, pero kung hindi mo pa asawa yan, mag-isip-isip ka at ngayon alam mo na ang salita ng Panginoon. Amen? Fornicators, nakikiapid. Pakikiapid yun. May jowa mo pa lang. Kung san-san mo na dinadala sa bandang liko. In other words, yung hindi mo pa asawa, hindi ka kasal. Kahit nagli-live-in na kayo, matagal na kayo nagsasama. Wala naman kayong issues, wala naman kayong sabit, binata naman kayo, dalaga naman siya. Ayaw nyo lang talaga. At nag-church kayo. Aba, re-evaluate nyo yung sarili. Kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Binabasa ko lamang ang Biblia. Amen? Amen po ba? Baka mamaya, magalit kayo, hindi na kayo, di ba? Ayoko na dyan, ako yung tinitira. Hindi, nagbabasa lang tayo, hindi ako. Amen? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid, ha? At the end of the day, it's your choice. Dito sa Bakmi, hindi tayo namimilit. Ganito, ganyan, dahil pa sasabihin sa'yo. It's your choice. Pero katulad na sinabi ko kanina, may consequences yung pinipili natin. Yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Kaya kung gusto natin, kung nagsasama kayo ng matagal na, may mga anak na kayo, sasama na kayo sa isang bubong, hindi pa kayo mag-asawa, alam nyo nang dapat yung gawin. Ha? Alam nyo na yan, sinabi ko na yan nun. Hindi tayo dito mamimilit eh. At tayo sa loob ng church, nagtuturo lang. At the end of the day, you will decide. At yung desisyon na pipiliin mo, may consequences. So yun ang gusto ko yung parating. So mga nakikiapid, fornicators, pangalawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya dito sa born again, wala kayong makikitang rebulto o Diyos-Diyosan o kung ano man. Dahil pinagbabawal talaga yan ng Diyos. Ulitin ko, hindi natin tinatamaan or sinasaktan sila. Anong ginagawa natin mga kapatid? Anong ginagawa ko? Nagbabasa lang ako. Amen? Huwag kayong magagalit sa akin kung sino man pong, huwag kayong ma-offend sa akin, nagbabasa lang po ako. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Verse 3, nangangalun niya. Ibig sabihin, may asawa ka na, pero umaano ka pa sa iba, nakikipag-hooking up ka pa sa iba. Meron ka pang number 2. May asawa ka na, pero wala ka ng gana sa kanya, kaya naghanap ka na number 2. Or, siguro hindi yung taong yon, pero sa isip mo, sa imagination mo, nag-i-imagine ka ng ibang tao na hindi mo asawa. Para ma-please ang iyong sarili. Sabi ng Bible, di ba? You are committing adultery kahit sa isip. Sa thoughts. Amen? Hindi mo nga ginawa actual, pero sa isip mo, ni-rape mo na yung tao. Ganon din yun. Ano pa? Mangalon niya, adulterers. Number 4, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, homosexual. Hindi natin yun pwedeng burahin dito. Kung may karelasyon ka na kapwa babae, babae ka, sasama kayo sa isang bubong, ginagawa nyo yung ginagawa ng parang mag-asawang babae at lalaki. Yan ang sabi ng Bible. Kung ikaw sa lalaki, ganun din. Alam niyo, walang problema kung talagang, isasabi nga nila, pinanganak akong ganito di ba? Kaya nga, kailangan nating mag-born again, mga kapatid
Kasi pinanganak tayong lahat wasted. Pinanganak tayong lahat sira. Pinanganak tayong lahat broken. Pinanganak tayong lahat defective, sablay. Kaya nga lahat kailangan mag-born again. Kailangan magbago. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi dahilan na I was born like this. Hindi ko to ginusto, nga hindi mo ginusto. Katulad ng lahat ng mga tao, hindi natin ginustong maging makasalanan. Hello? Kaya nga kailangan nating mag-born again. In the Spirit, sa loob natin. Kasi defective nga yung first birth natin, kaya kailangan isilang tayo muli. Amen? Naintindihan natin? Kaya hindi pwedeng gawing excuses, ganito kasi ako, ganito ako, bigla na lang, malaki ako, ganito, no. Hindi natin to pwedeng i-scratch sa Biblia, tanggalin. Kaya nga sabi, bago natin i-enumerate ito, sabi dun sa verse, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Amen? Hindi pwedeng i-scratch. Kaya nga may anong tawag niyan, merong disclaimer. Tignan mo yung Bible, bago pa mauso yung word na disclaimer, may disclaimer na siya. Dahil yun ang katotohanan. Whether we like it or not, gusto man natin pakinggan o hindi. Siguro kung medyo lang tayo, ganun lang tayo, kung babae ka medyo brusko ang dating mo, wala namang problema yun kung ganun ka talaga kumilos. Kung lalaki ka naman, medyo feminine yung galaw mo, normal yun kasi lumaki kang ganun Pero ibang usapan na pag pumasok ka sa relationship. Lalo na kung makikipagtali ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Meron naman akong mga kilala na ganun sila pero sa tulong at habag ng Panginoon dahil Christian sila. Patuloy naman Pero ibang usapan pag nandun ka sa relasyon. Dahil ayaw talaga ng Diyos. At hindi natin pwedeng gamitin na makasalanan tayo dahil yung homosexuality, parehas din yun ng lahat ng kasalanan Kaya nga sabi ng Bible, lahat kailangan mag-born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except, maliban ang tao ay ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Regardless kung anong issues mo, kasi yung first birth natin, defective nga sabi ko kanina Kailangan nating ipanganak muli. Naintindihan natin mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. So hindi pwedeng gamitin ni Numan na yung sabi niya, ganito na ako, ganito. Hindi. Balik tayo doon, may choice ka ulit. Yung choice mo, merong kang accountability and responsibility sa consequences nun, mga kapatid. Ano pa? Verse 10, mga nagnanakaw. Yung iba, hindi natin namamalayan, nagnanakaw tayo, hindi sa tao, sa Diyos. Re-evaluate ourselves, mga kapatid. Noon, hindi ka nagnanakaw sa Diyos. Ngayon, natuto ka na magnakaw sa Diyos. Bakit? Lumaki-laki na siguro yung mo. Ayoko na kasi laki na. O kaya naman, ayoko kasi gipit ako. Pero tingnan natin mga kapatid, hindi biro yun. Hindi tayo nagnanakaw sa tao, pero lakas ng loob natin minsan magnakaw sa Diyos. Sakim. Makasarili, katulad kanina, sakim, di ba? Ganon din, sakim tayo. Kaya wala tayong pakialam sa ministry ng Panginoon. Verse 7, naglalasing. Mga kapatid, napakaliwanag niyan kung bakit ang born again ay hindi naglalasing ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Marami ako ditong kilalang lasinggero dito nandito sa loob. Pero noon yun, nung hindi pa nila kilala ang Panginoon. Hallelujah! Paglalasing o kahit anong vices, bisyo mo, alam mo nakakapahamak yan Unang-una, ipapakahamak niya buhay mo, pamilya mo, at yung kaluluwa mo. Bisyo, yung mga uso ngayon, electric cigarette, vape. Lalo naman drugs.
paglalasing. Verse 8, panlalait sa kapwa. O sinong mga bully? Sino mga bully dito nang lalait sa kapwa? Wala, pango yan. O ano yan? Wala yan. O kung malailig ka mang bully. Nandaraya o yung mga nangi-scam. O, mga nandaraya, huwag kayong makibahagi sa mga scam-scam. Di magandang hanap buhay yan. Panglalait sa kapwa, pandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So napakalinaw mga kapatid. Nakikiapid, fornicators, nagsasama kayo, magtatali kayo na hindi kayo mag-asawa, even though magli-live-in kayo, may mga anak na kayo, pero kung hindi kayo mag-asawa, nagkakasala kayo sa Diyos, even though born again na kayo. Kung patuloy niyang hinahayaan sa buhay niyo, nagkakasala kayo sa Diyos. Sumasamba sa Diyos-Diyosa, nangangalun niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa, at nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. I wish pwede nating i-scratch yung mga bagay na ayaw natin. Sana kung ako lang, tanggalin natin yung iba. Sabi ko nung binabasa ko to nung inaaral ko, hindi ko to pwedeng laktawan. Sabi ko sana, huwag ko na lang to isama, baka may ma-offend, baka may makakalain nila, galit ako sa kanila. Hindi ako galit sa inyo, ano namang. Sabi ko nga kanina, nagbabasa lang tayo, di ba? Kung pwede ko lang i-scratch, kung pwede lang nating tanggalin, kaya lang hindi. Sabi ng verse, hindi, huwag nating dayain ang ating sarili. Pero hindi tayo pwedeng mamili lang sa Word of God at yung gusto lang nating sundin ang pipiliin natin at i-scratch natin yung iba. Everybody is guilty. Lahat tayo guilty doon. O hindi tayo pwedeng magmalinis. Hello? Mga kapatid, hindi ka pwedeng magmalinis. Siya yun. Siya yan. Sabi ko siya yan. Tingnan mo yung sarili mo, huwag mapakialaman yung iba. At sigurado kung hindi ka makakapagmalinis, dahil sa lahat ng nabanggit na yon, meron kang nagawa kahit isa doon. Imposibleng wala. Kaya nga kailangan natin na baguhin tayo lagi ng Panginoon. Yung isip natin, yung puso natin, yung lahat-lahat sa atin. Point number 5, last point. Ang kalayaan mula sa impyerno. Yung pang-apat natin ay ang hahantong sa impyerno. Yun, kung hindi natin babaguhin yun. Kahit nagsisimba ka sa church. Kung alam mong may problema at may mali sa'yo, wala kang intention baguhin. Hahantong pa rin doon. Ano sabi? Huwag mong dayain ang iyong sarili. Point number 5, ang kalayaan mula sa impyerno. May kalayaan, kapatid. Ang taong makasalanan, destined not for hell. Pero mayroong paraan para lumaya. 1 Corinthians ulit, patuloy tayo sa pagbabasa natin. 6 verse 11. Yung kaninang nabanggit, yung mga nakikiapid, fornicators, magsamba sa Diyos-Diyosa, nangangalunya, nagnanakaw, naglalasing, nanlalait sa kapwa, nandaraya. 1 Corinthians 6 verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit. Salamat na lang mga kapatid, may subalit. Sabi mo sa katabi mo, subalit. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Hallelujah! Ginawa na niya kayong banal ng Diyos at pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya sabi ko sa inyo, marami akong kilalang ganun eh. Pero noon, salamat sa Panginoon na tayo ay lininis ng Diyos. Binago ng Panginoon. Ginawa tayong banal. Sino dito kahapon, 2 araw, ang dami naming binago rito. Yung sa drum set, nilipat dito. Nung nakaraan, nagbutas kami. Nang may aircon yung drums, nagbutas kami. Dumi-dumi namin. Sila Brother Jerome,
Pastor Anton, wala nang liguan. Ako for 2 days, parang hindi na nga ako naligo eh. Tapos naglagay pa nung tiles at kung ano, ang dami namin. May nais pa tayong konting mga bitak-bitak dito. Dahil nga may mga biglang tulo at kung ano-ano. Alam mo yung pakiramdam na ang dumi-dumi mo sa sarili mo. Napakarumi mo, hindi ka confident sa sarili mo, ganun ka. Napakarumi mo, nalalagkit ka, yung buhok mo matigas na. Hindi ng gel, kundi ng alikabok na simento. Nag-grinder kami kung ano-ano pa. Dumi-dumi mo, di ka na nakapagsipilyo, lahat-lahat. Lagkit-lagkit ng katawa mo, init ka na, kating-kati na yung ulo mo, may kaspa na. Ano yung kaspa? Dandruff na, kati na, di ka na, irritable ka na. Tapos bigla kang nalinis. Bigla kang naligo. Ang dumi-dumi mo pero bigla kang nalinis. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Dati ang dumi-dumi natin, ang rumi-rumi ng ating buhay. Pero nung nakilala natin si Kristo, nilinis niya tayo. At yung pakiramdam natin, oh, sarap Lord. Nilinis mo ako. Yung born again ka, nilinis ka ng Diyos. Ang gaan sa pakiramdam, ang sarap. Dahil yung mga dati mong kasalanan, kabiguan, lininis na ng Panginoon sa iyo. Ginawa na kayong banal ng Diyos, sabi ng verse. Pinabanal tayo, hindi ng sarili nating gawa, kung hindi pinabanal tayo ng Panginoon. Pinawalang sala na kayo. Alam niyo yung mga kapatid, yung pakiramdam na may kaso ka, yung makukulong ka na, tapos sinabi ng judge, o madi-death penalty ka na, tapos sinabi ng judge, wala nang kaso, acquitted na. Pinatawad na, bakit? Kasi meron ng umako ng kasalanan. Meron ng tumubos ng kasalanan. Alam niyo yung pakiramdam na hahatulan ka ng mamatay, pero dahil sinalo ng Panginoon yung kamalian mo, kasalanan mo, kapalpakan mo sa buhay, sabi ng judge, hindi ka nahatulan. Kung hindi ngayon, meron ka ng buhay na bagong buhay. Kaya magpakabait ka na. Ang sarap ng feeling nun. Hallelujah! Pinawalang sala na kayo ng Diyos. Alam niyo yung mundo natin, mga kapatid, parang na to yung mundong tinutuloy natin, parang isang mundo na parang nasa malaking barko. Na yung barko na yon ay lulubog sa ayaw natin at sa hindi. Kasi may butas. So lahat ng tao sa mundo ay parang isang pasahero ng isang malaking barko. Napakalaking barko, sabihin natin cruise ship, na doon nag-e-enjoy lahat, na ganun. Kaya lang may butas yung barko. At unti-unti na itong lumulubog. At kahit anong gawin natin, mga kapatid, hindi na tayo, yung barko na yon, hindi na kailan pa magpo-float. Hindi na lulutang, hindi na makakapunta sa destinasyon kung hindi. Ayaw man natin sa gusto at hindi. Lulubog at lulubog dahil may butas. At ang tanging pag-asa na lamang, mga kapatid, na ikaw ay hindi malunhod, hindi masama sa paglubog, ay kung sasaluin mo yung ihagis na salbabida sa buhay mo. Yung realidad, mga kapatid, yung world, wala na tong pag-asa. It is sinking. Palubog na ito ng palubog. Kaya kung ikaw ay patuloy na nag-e-enjoy sa mundong ito, na enjoy ka, aboy, mag-isip-isip ka sa sarili mo, bakit ka nag-e-enjoy sa isang lugar na unti-unti nang lumulubog? At ang tanging pag-asa na lamang natin, yung salbabida, yung kaligtasan. At walang ibang nakakapag-offer nun kundi, mga kapatid, si Jesus Christ lamang. At pag hinagisan ka ni Jesus Christ ng salbabida, choice mo. Kung sasaluin mo yon, o mananatili kang nakakapit sa barko at umaasa kang lulutang pa to ulit at magiging ganda pa ang kapalaran mo. Ewan ko sa'yo, pero ako wala na akong paki doon sa cruise ship, sa barko. Sasaluin ko na yung salbabida na iniaabot sa akin ng Panginoon. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na baka maayos pa, baka pwede pa, dapat gumanda pa ang buhay ko. Mga kapatid, yung mundo ay palubog. Ang tanong, sigurado ka ba na pag lumubog yun, hindi ka kasamang lulubog doon? Dahil hawak na ng Panginoong Jesus ang buhay mo.
Yan ang question na gusto kong iwan sa inyo, mga kapatid. Because hell is a terrible place. Yung impyerno ay isang lugar na kung saan hindi biro, hindi joke, hindi ito figure of speech lamang. Ito ay totoo. At ayaw ng Panginoon na humantong ka doon. Kaya naman, sabi niya, narito si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesucristo, upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Huwag nating sayangin ang panahon. Huwag nating sayangin ang oras. Tama na yung masyado tayong nakafocus sa mundong ito. Sapat na tayo ay nakakaraos araw-araw. Kung ipagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng malaking opportunity, malaking blessing, praise the Lord, hallelujah, huwag natin kalilimutan si Lord. Pero hindi na dapat tayo nakatuon sa mga bagay, sa sinking world na ito. Dahil alam na natin ang kasaysayan. Pinakita na sa atin ang salita ng Diyos ng Biblia ang kahahantungan nitong mundo. At hindi na ito palutang kung hindi ito ay palubog na. Kaya huwag kang mainggit, kapatid, sa mga tao na sikat dito, makapangyarihan at kung ano-ano. Bakit? Kasi pag lumubog yung mundo, kasama sila. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay magkaroon ka ng Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso. Kung tinanggap mo na si Kristo noon, pero lumayo ka, nanlamig ka sa Panginoon, na walang ka ng gana, huwag mong hayaang patuloy yan. I-recommit mo yung buhay mo sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Hingi ka ng tulong sa Panginoon na makabalik ka. Na ibalik ni Lord yung dating nag-aalab na apoy. Yung pagnanasa mo. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, huwag mo na sayangin ang panahon. Tanggapin mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maaari mong kausapin ako. Kung nag-decide ka na maglingkod sa Panginoon, tanggapin si Kristo, pwede nyo akong kausapin, pwede nyo approach yung mga uhay pastors ninyo, pwede nyo approach si Pastora Maricar, lahat, para kayo ay maanuhan, ma-maintain, at tawag dito, maanuhan talaga ng Word of God. Pero ang mahalaga, don't die without knowing Jesus, kapatid. Huwag mo hayaang mamamatay ka na hindi mo kinilala ang Diyos at tinanggap si Jesus Christ at yung ino-offer niya sa iyo na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw ay mapagmahal na Diyos. Ikaw ay maibiging Diyos. At hindi mo kailanman, Panginoon, na inibig na ang mga tao na iyong minahal, na iyong linikha ay magdusa sa impyerno, O God. Alam namin, hell was meant to the devil and his angels. Hindi para sa tao, Panginoon. Pero alam din namin ngayon na ang tao ay may free will. May sariling desisyon sa kanyang sarili. May choices na mamimili siya kung kanino siya papanig at sasama. Lord, dalangin ko na sana ang mga kapatid ko na narito, mga kapatid at kaibigan namin na nanonood online, huwag niyong pahintulutan, Lord, na manatili kami sa side ng kalaban. Lord, hatakin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na ma-realize, kumilos ka sa aming buhay, na piliin namin, Panginoon, ang katuwiran, ang liwanag, ang buhay na walang hanggan. Hindi ang fame, hindi ang money, hindi ang kasikatan o power, kung hindi piliin namin ang salvation. Piliin namin ang kaligtasan through our Lord Jesus Christ. Panginoon, mga kapatid ako nag-i-struggle sa kanilang sarili. Lord, tulungan mo, O God. Hindi nila kayang pagtagumpayan ng mga bagay kung wala ka, O Diyos.
Hindi namin kayang magtagumpay, Lord, kung wala ka, Lord. We need you. We need you. We need the power of the Holy Spirit, Lord. Hipuin mo ang buhay ng aking kapatid, Lord. Ikaw lamang ang tanging pag-asa namin. Oh, Jesus. Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, God. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Nakita mo ang laman ng puso ng iyong mga anak. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. God. We need revival, Lord. Lord. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord, ang aming inaasahan na kami ay makapag-survive sa mundong palubog ng palubog, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi mabaling ang aming atensyon sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay, Lord, na material lamang at masisira at mawawasak. Tulungan mo kami na sa kabila ng aming hanap buhay, trabaho, O God, ang aming puso ay nasa sa iyo pa rin, Lord. Tulungan mo kami, baguhin mo kami, Lord, ang mga bagay na dapat namin baguhin sa aming buhay, O Diyos. Lord, Ikaw ang mag-control ng aming buhay. Baguhin mo ang takbo ng aming isip, Panginoon. Baguhin mo ang takbo ng aming pananaw. Baguhin mo ang aming mga prinsipyong mali. In the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. We are in the last days. We know it, Lord. Alam namin yon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami maagaw ng kaaway. Pagpalain mo ang aming mga kabataan, Lord, na hindi maagaw ng kaaway. Pagpalain mo ang every single person na narito maging nakakanood ng panalangin na ito. Panghawakan mo ang buhay namin, O God. Kahit ano mangyari, hindi kami bibitaw sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw lamang aming tinataas. Ikaw lamang ang aming pinupupurihan, O God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka magministeryo kahit sa aming pag-uwi. Nawa ang aming natutunan dito, Lord, hindi mawaglit sa aming isipan. Nawa ang aming natutunan dito ay palagi naming isipin. Tulungan mo kami, Lord, na pag-uwi namin, ma-re-evaluate namin ang aming sarili, Lord. Ang aming relasyon sa iyo, kung tama pa ba. Kung hindi pa ba namin dinadaya ang aming sarili, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, God. Come on, church, hallelujah.
Huwag mo sayangin ang panahon, kapatid. Huwag mo sayangin, Lord. Kausapin mo ang Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon, kapatid. Oh, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na nanggaling sa iyo. Salamat, Lord, sa pagmamahal na aming nadama, O God. Salamat, Lord, na palagi kang narito sa aming puso, O God. Salamat, Lord, na ikaw ang palagi, O God, sumama sa amin saan man kami magpunta. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ang patuloy na magpaalala sa amin. Lord, ikaw ay aming tinataas sa oras na ito. Pinapasalamatan. Hallelujah, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, magpakailanman. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.